Magandang araw sa inyo lahat mga idol. This episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-email kay Foodpanda at kung paano sabihin yung concern at mga problema na kinakaharap natin sa pag-apply kay Foodpanda. Let's go! Ito yung mga kadalasan na nagiging problema natin sa pag-a-apply kay Foodpanda. Yung nasagutan na natin yung lahat ng requirements pero magte-text pa rin sa atin siya na hindi pa daw natin tapos yung requirements. Kaya ang ginawa ko, nag-email ako sa rider support sa Foodpanda o sa Panda Rider Apps at ito yung naging response nila sa akin. Kailangan lang daw natin gawin ay mag-email tayo sa rider@foodpanda.ph at doon natin sabihin yung concern natin. Ito yung aking email sa rider@foodpanda.ph. Pwede nyo itong screenshot para meron kayong guide. Sinend ko lang din yung screenshot ng text nila sa akin para may dagdag proof. Tapos pagka-text ko niyan, may nag-email sa akin ng Philippine ticket. Huwag nyo lang pansinin yan. At mag-aantay lang kayo ng mga ilang oras. Tapos may mag-i-email sa inyo ng ganito. May mag-i-email sa inyo ng ganito. Pangalan mismo ng tao. Yun yung mag-a-assist sa inyo tungkol sa concern nyo. Ito yung naging email sa akin. Ito yung naging email nila sa akin at mukhang hindi nila naintindihan kaya gumawa ulit ako ng ticket at ito yung sinabi ko. At sinend ko ulit yung screenshot na tapos ko nasagutan lahat ng hinihingi nilang requirements dun sa unang pag-apply. After nyan, mga ilang minuto lang, nag-send ulit sa akin sila ng email at ito yung sinabi nila. Hingin lang nila ang full name at yung contact number na pinag-apply ko sa kanila. At pagkatapos ko i-send yung pangalan at contact number ko, ay ito ang naging response nila. Yan. After nyan, mag-aantay lang tayo ng ilang araw para doon natin malalaman kung ano ba yung magiging resulta. O text, mag-antay tayo ng text o email o makikita natin mismo doon sa link o sa site na pinagsagutan natin. Kaya mas maganda wag nyong i-remove doon sa history nyo kung saan kayo nagsagot kay Foodpanda. Tapos yung isa pa natin problema, yung asterisk na link, ang kailangan lang natin gawin doon ay mag-i-email lang tayo kay Foodpanda at send lang natin yung screenshot na text sa atin ni Foodpanda na puro asterisk lang yung link. At sabihin nyo lang doon na magandang araw po, ito po yung send sa akin ni Foodpanda at puro asterisk lang po ang na-receive ko na link. At hindi ko po ito mapindot. Sana po ako ay matulungan nyo. Tapos send nyo lang yung screenshot na text ni Foodpanda at send nyo lang sa kanila. At magantay lang kayo mga ilang oras at may magre-response na sa inyo na service kay Foodpanda. At tapos nyan, mga ilang araw na pag-aantay natin, magte-text sa atin si Foodpanda na at after mga ilang araw na pag-aantay natin, pag hindi tayo natanggap, magte-text sa atin si Foodpanda ng ganito. Ayan. Hingi siya ng paumanhin kung di tayo nakasalig bilang accredited Foodpanda Logistics Delivery Partner. Ayan, gaya na yan. Diyan yung malalaman na reject kayo. Pero hindi natin malalaman kung saan tayo na-reject. Kahit na tama at kompleto na may napasa natin, di natin alam, di natin malalaman saan tayo nagkamali. Kaya mas maganda, apply lang ulit tayo dahil only apply naman kay Foodpanda. Mas maganda, gamit kayo ng another SIM kasi hindi na kayo makapag-apply kapag nagamit yun na yung unang SIM. Paalala lang mga idol, isang beses lang tayo pwede mag-email kay Foodpanda at masasagot niya rin yun. At wag na tayong mag-spam ng email sa kanila para hindi tayo ma-block. Yun lang mga idol, at kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel at gusto mo mag-apply kay Foodpanda, i-click mo lang yung link dyan sa baba sa description para mapunta ka kagad sa site ng pag-apply kay Foodpanda. At paalala lang, kapag mag-apply ka idol, ganito ang gawin mo. At guys, na meron kang hindi mapicturan, pwede mo itong mabalikan kagad at hindi ito mawawala. At ito yung nga pala yung iti-text na link ni Foodpanda kapag natapos mo tong applyan. Kaya kung asterisk man yung text sa'yo ni Foodpanda idol, huwag kang mag-alala dahil ito lang yung link na yun. Yun lang mga idol, sana nakatulong tong video na ito sa inyong mga concern at problema. At kung bago ka nga lang pala sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa sa aking mga future uploads. Yun lang mga idol, maraming salamat sa inyo. Peace out.